So marami nagtatanong bakit nga ba ako gumagawa araw-araw ng mga video para sa mga senior citizen. Kasi ang points natin dito is para maging active yung mga topic at mga kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa totoo lang, ang mga senior citizen dito is napag-iiwanan. Minsan nakakalimutan na dahil may mga iba-ibang mga programa, mga iba-ibang nangyayari na sa ating bansa hanggang natatabunan na. So for example na lang dito sa mga nakaraang buwan na nangyari, may community pantry, may namatay na isang senior citizen. So yun, naging active sa social media yung senior citizen na yun. After a days, wala na naman. So pag may napipicture na senior citizen na nakikita naghihirap and then sa daan, naghihingi, nakapila, pipicturean and then ipopost sa social media, magiging active na naman, ayan na naman. And then after a days na naman, wala na naman na mangyayari. So sana maging lesson ito sa mga tao sa gobyerno na tuwing merong mga na nagti-trending na tungkol sa mga senior citizen is gawa na nila ng aksyon. Pumasok na sa isipan nila na kung paano yung gagawin nila para makaiwas sa mga ganong mga trahedya o mga sitwasyon ng mga ganon. So ito ang gusto natin mangyari dito sa mga videos na pinalalabas ko everyday. Gusto ko i-expose yung totoong nangyayari sa mga senior citizen natin para at least kahit everyday to na gumawa ako ng video, at least maging active tayo. At least malaman ng mga ibang tao na may isang community na katulad nitong YouTube channel ko na nakikita nila yung daming nagko-comment na puro senior citizen is nakikita nila. Ito mga video na to ay hindi lang dito sa YouTube channel. So nakikita ko to sa Facebook, so marami nag-share nito, so na-expand to. So marami ang nararating nito. So at least sa daming mga video na ginagawa ko is maraming talagang nararating ito, is nalalaman talaga ng mga kababayan natin na hindi natutulog ang mga senior citizen. Ganito ang kahirapan na nararanasan ng ating mga senior citizen, hindi lang ngayon sa panahon ng pandemya. Siyempre, nararanasan ito noong mga nakaraang taon pa. So napakahirap talaga ng walang talagang nag-iisip, walang nag-aaruga sa general population ng ating mga senior citizen. Dahil alam naman natin na ang mga senior citizen may nangangalaga din sa kanila ng mga local government unit natin. Katulad ng mga Manila, Quezon City, iba-iba ang mga mayor na nag-aalaga sa kanila. But in the reality, for general population sa buong Pilipinas, napakadami pa rin ng mga senior citizen is napag-iiwanan na. Hanggang namatay na lang sila at hanggang yung mga programa na dapat is makukuha nila, mga benepisyo is hindi na nila napapakinabangan. So, yun ang dapat natin ipanawagan na mabago sa mga susunod na mga panahon is dapat talagang maramdaman ng karamihan, hindi lang ng mga iilang senior citizen yung aruga ng isang mga tao na nag-aalaga sa kanila or else yung mga mayor nila o mga barangay official nila. Yun ang gusto natin na maramdaman ng ating mga senior citizen na sana one day is magkaroon sila ng ngiti sa labi na talagang bit nila yung mga ayuda is talagang enough sa kanila. Kasi ang iniisip kasi ng ating mga tao, ang naging sistema na o tradisyon dito sa Pilipinas, kahit na ang isang senior citizen, kapag sinabi nila is may pension na yan, ibig sabihin na yan, safe na yan. May pension na yan, may mga kamag-anak pa na nag-aalaga dyan. Kaya naman, yung mga tao na nasa pwesto, kapag gumawa sila ng batas, nagpo-focus lang sila sa mga senior citizen na walang pension. Kaya naman, iniisip nila na safe na kahit hindi na natin isama sa ayuda na to o sa programa yung mga senior citizen na may pension kasi may pension na sila, may nag-aalaga pa sa kanila na kamag-anak. But in the reality, sa katotohanan lang po, kung tutuusin, yung mga senior citizen na yan na may mga pension, for example, 5,000 pababa lang ang pension nila, may mga kamag-anak din sila na sumusuporta sa kanila. But ngayong pandemic, yung mga anak nila is nawalan ng trabaho. Ang mga magulang hindi natitiis ang anak. Kapag may pension yan, imbis sa kanila napupunta lahat yung pension nila, hahatiin pa nila yan. Ibibigay pa nila yan sa mga ibang anak nila na nawalan ng trabaho, bibilihan pa nila ng mga gatas o kung ano-ano yung mga apo nila. Hanggang matira na lang sa kanila is 2,000 na lang. Yung 2,000 na lang yun na natitira sa 5,000 ng pension nila is pambili-bili na lang nila ng gamot nila o maintenance sa gamutan nila. May mga senior citizen na kailangan mag-take ng mga gamutan o mga tablets 3 times a day. Ang mamahal pa ng mga tablets na yon at hindi pa libre. Yung isang tablets na yon na kailangan iti-take niya sa isang beses sa ganitong oras, hahatiin niya yon para at least yung isang tablet may iti-take niya yon in the whole day ng 2 beses.
So ganun katipid ang ginagawa ng ating mga senior citizen para at least may raos nila yung buhay nila. Kaya naman yung mga senior citizen na nakikita natin na karamihan sa mga community pantry at sa mga ayuda, puro senior citizen sila. Kapag nakakuha sila ng ayuda, tandaan natin, totoo to, hahatiin pa nila yan sa kanilang mga anak. Bibigyan pa nila yung kanilang mga anak. Ganyan ang pag-aaruga ng isang senior citizen. Kahit alam na nila na naghihirap sila is talagang hindi nila matitiis yung family nila. Kaya naman, sana ito yung makita ng mga ibang tao kung ano talaga yung mga nararanasan ng ating mga senior citizen. Hindi nga ako magsasawa na paulit-ulit na sabihin kung ano talaga yung nangyayari. Kailangan nating i-expose, kailangan natin sabihin talaga yung totoong nangyayari sa ating mga senior citizen, general population dito sa ating bansa. Dahil kung hindi natin sasabihin, ang totoong nakakakita lamang ng totoong nangyayari sa mga senior citizen is yung kanilang mga pamilya. Nakikita ng kanilang pamilya kung gaano na nahihirapan yung kanilang mga nanay at mga tatay at yung mga anak na gustong tulungan yung mga senior citizen na kanilang mga magulang ay wala ring magawa dahil wala rin silang trabaho. Dahil may mga pamilya na rin sila na sinusuportahan. Gustuhin man nila na bigyan ng pera o bigyan ng pangangailangan yung kanilang mga parents, hindi nila magawa kasi ibibigay na nila yun sa pinaka first family nila is nahihirapan sila kung paano nila ibabalance yung pera. Kaya naman, hindi natin masisisi yung mga senior citizen na gustong lumabas. Dumidiskarte sila, kung makikita nyo yung iba namamalimos, yung iba naglalaba pa, yung iba isinasala yung ATM nila na pension para at least may pantusto sila. Pero take note po, kapag isinanla ng isang senior citizen ang kanyang pension sa isang tao, tandaan po natin na yung sinanla niya is babayaran niya at may tubo pa. So yun ang totoo po ito. Hindi lang po dahil sinanla mo at babayaran po yung hiniram na pera, may tubo po. So yung tubo po yun is malaking kabawasan na rin po yun sa mga natatanggap na pension o pangangailangan ng ating mga senior citizen. So para sa mga ating mga senior citizen, ipinapangako ko po sa inyo, magiging active tayo dito sa social media. Gagawa tayo ng isang community na puro lahat mga senior citizen para at least maging makapangyarihan tayo ngayon. Lalong-lalo na ngayong pandemic, lahat ngayon may mga sarili-sariling grupo na. At the more na marami tayo is the more tayo mapakikinggan at makikita ng mga tao sa pwesto sa gobyerno. Tandaan natin na ang mga politician hahanapin nila yung pinakamalalaking grupo na kung saan doon nila bibigyan ng pansin. Yun ang reality dito sa totoong buhay natin kung saan gusto nila makakuha ng pinakamalaking boto sa isang grupo ng mga community. So tayo magiging matalino tayo mga senior citizen, makakabuo tayo ng napakalaking grupo dito sa YouTube channel, sa Facebook. So magtutulungan tayo hanggang malaman ng mga tao sa gobyerno na kung sino talaga ang kanilang dapat tulungan at sino talaga ang dapat na nangangailangan dito sa ating bansa. So God bless everyone po. So ito lang po, so sana po makatulong sa inyo yung mga video natin at masabi natin ang lahat ng hinaing natin sa ating mga nangangalaga dito sa ating mga lugar. So mag-comment lang kayo dito sa baba para at least malaman ng mga tao kung ano ba talaga yung totoong kalagayan ng ating mga senior citizen at lagi ko kayo i-update everyday at i-vlog natin sa mga videos natin kung ano ba talaga ang pinagdadaanan ng ating mga lolo't lola ngayong pandemya. So God bless everyone po and see you again.